natin sa oras po na ito, the preacher's pay, benefits, and benefits from God. Okay. Ano po ba yung bayad pagdating po dito sa mga nangangaral ng mabuting balita? At ano po yung benepisyo nila na tatanggapin sa ating Panginoon? Pag-aralan po natin yan. Kasi marami po nagsasabi, dapat ang pastor hindi humihingi ng pera. Dapat ang pastor hindi binabayaran. Mali po tayo doon. Dahil mayroon po talagang kalakip na aral na ibinigay po sa atin ng Biblia sa pamamagitan po ni Apostol Pablo at hango na rin po ito sa binigay sa kanyang kaalaman, karunungan ng ating Panginoong Jesucristo. Money is always a sensitive subject. Aminin po natin yan. Especially kapag halimbawa, let's say, ikaw, mahirap ka lang, kulang tayo sa pera, talagang magiging issue po talaga yan sa atin pagdating sa ating pag-church. Especially through in the church. Sa mga churches po talaga ngayon, talagang pinag-uusapan po talaga yan. At yan po yung malaking katanungan ng maraming Kristiyano, kailangan ba talaga ako magbigay sa church? Kailangan ba talaga na suportahan ko yung pastor ko o yung mga manggagawa ng church? Some take money should never be mentioned. Pagkakaakala ng iba, dapat hindi binabanggit sa church yan eh. Dapat hindi pinag-uusapan sa church yan. Dahil ang Diyos naman, hindi naman humihingi ng pera. Okay, tingnan po natin. Four believers about money. Si Pablo po mismo nagturo po sa atin tungkol sa pera. Pagdating po sa pananalapi, especially in the church, para po matutunan po natin ano po ba yung responsibility nyo bilang kasapi po o miyembro ng church na ito. Para makita po natin ano po ba yung tungkulin po natin. Kasi ang akala po ng iba the church na naman ako dyan. At hindi naman nila ako dapat na obligahan. Maging po tayo doon po. Tingnan po natin itong turo po ni Pablo po dito. Una, sabi niyo po dito, to give regularly and systematically. Kailangan yung palagian natin pagkakaloob. Kailangan yung palagian po natin na pagtulong, pagsuporta financially pagdating sa mga lingkod ng Diyos, pagdating sa church mismo po na kinaaaniban po natin. And this is one of our responsibility as a member of the body of Christ. Kapag tayo po'y kasabi po tayo sa church na kinauugnayan po natin. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan mag-ambagan pa pagpunta ko riyan. So, ang tinutukoy po ni Pablo dito, na magkaroon po tayo ng systematically giving. Na tayo po mismo pinaglalaanan po natin yung gawain ng Panginoon. Pinaglalaanan natin yung mga bagay na isusuporta po natin sa mga apostol, sa mga lingkod ng Diyos, sa mga manggagawa ng Diyos. Kailangan may nakalaan po ang bawat isa po dyan. Huwag po sabihin na mahirap ka lang, wala kang kinikita. Alam niyo po kung bakit po tayo nagiging sarado ang isipan natin doon? Because we are self-centered. Gusto natin, pag nakahawak tayo ng pera, atin lang. Now, alam niyo po ba ang problema po natin dito? Meron po kasi tayong, kumbaga parang takot pagdating sa pagbabayad o pagbibigay ng ating salapi. At alam niyo po ba kung ano po ang tawag doon? Ang tawag po doon is chromatophobia. Pag sinabing chromatophobia, ay isang hindi makatwirang takot na maaaring magpahirap sa inyong gumastos ng pera o magbayad ng inyong mga babayarin. Di ba? May mga ganyan tayo. Nangutang ka pero takot na takot ka magbayad. Yeah? Meron kang, kumagay parang installment na kinuha pero natatakot ka magbayad. Na kahit na maaari mo naman o kaya mo naman bayaran ito. Mahalaga humingi ng lunas dito sa mga ganitong kondisyon kasi isang uri po ito ng sakit at karamdaman ng isang tao. Yung pagiging pagdating sa paglabas ng pera sa kanyang palad, isa po ito sa nagiging malaking problema ng isang tao. Alam niyo, in spirit, pag pinag-usapan sa spiritual, kailangan po tayo, sabi po sa atin, tayo'y kailangan maging mapagbigay. Ibig sabihin, we need to have a generous heart. Not only to our own family, but to others. Kailangan na matutunan po natin yung mga bagay na yun because our God is a generous God. Kaya itong phobia of money, hindi po kailangan ito sa isang tao na especially
kapag siya ay nakakakilala sa ating Panginoon. Another thing na tinuro sa atin ni Paul ay yung tinatawag na to give as the Lord has given. Na tayo nagbibigay sapagkat ang Diyos po mismo ay nagbigay. Sabi niya po dito sa kanina binasa po natin, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bahagi ng kanyang kinikita at ipunin iyon upang hindi na kailangan magambagan pa pagpunta mo riyan. Sabi ko sa English, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. Pag sinabing lay by him in store, ibig sabihin po nito, kung saan yung kinaaaniban natin. Na kailangan tayo po mismo, nagbibigay po tayo, naglalaan po tayo ng ating makakaya para sa ikakaloob po natin sa ating church. Another thing na tinuro sa atin ni Pablo is to give cheerfully. Na kapag tayo po ay nagbibigay, kailangan may kagalangan tayo sa puso. Hindi po ba yung parang napipilitan lamang? Kasi karamihan po sa mga Kristiyano ngayon, kapag nagkaloob sila sa church, nagkaloob sila sa pastor, o sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, napipilitan lamang po sila. And that was a part of phobia in money. Now, alam niyo po itong chromatophobia ay isang sakit marahil ng maraming Kristiyano. Hindi naman lahat. Kasi meron naman po talaga ng mga tinatawag na cheerful giver. At yung chromatophobia na yun, isa pong dahilan kung bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano. Bakit? Because they only want to receive. And they don't want them to give. Kaya nga kapag nakita ng Lord na kapag tayo nagbibigay ng may kagalangan, ibig sabihin yun, you are learned well. Natuto ka na. Lumago ka na sa Espiritu na tinuturo sa iyo ng Panginoon sa pagkakaloob. Kaya doon pala mapapansin po natin kung lalago ang isang Kristiyano pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalangan. Now, sinasabi ng iba, ako naman nagagalak naman ako pag nagbibigay ako eh. Hello? Di ba sinasabi po natin? Pero yung po ba talaga yung napipil mo? Meron ka ba talaga kagalangan na magkaloob pagdating sa iyong church? Pagdating po sa mga lingkod na nangangaral ng salita ng Diyos? Kalimitan nga po pagdating sa mga nangangaral eh. Hindi nakakalimutan po natin i-bless po yan. Pero ito po yung aral na itinuro po ng ating Panginoong Jesucristo kay Paul, na dapat ang mga nangangaral ng mabuting balita ay nakikinabang sa kanyang ipinapangaral. Kapatid sa Panginoon, a cheerful giver is willing to give. Mayroon po siyang bukal sa kanyang kalooban ang pagbibigay niya. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, pag sinabing bukal sa kalooban, they don't, parang, it is not an issue how value your money you give. Hindi po issue po ito kung gaano man kalaki yung ibibigay mo. Ang issue dito, kung bakit maliit ang ibinibigay mo. Amen? Amen. Naiintindihan niyo po yung ibig ko sabihin? Amen. Kaya nagbibigay siya ng maliit lang because they have an issue about generosity. Kaya po, maliit lang ang ibinibigay niya dahil hindi nga cheerfully nabibigay. Kung maiintindihan po natin itong ibig sabihin nito, pag ang isang tao talaga cheerful giver yan, pag nagbigay po yan, kahit na sa kapwa niya po, makikita mo, hindi po niya binibilang kung gaano yung ibinibigay niya. Basta nagbibigay lamang po yan, at masaya siya sa pagbibigay na yon. And how much more kung gagawin mo ito for the glory of our God? Sapagkat itinuro sa atin ito ni Pablo, systematically giving ay kailangan matutunan po ng isang Kristiyano katulad po natin na tayo po ay sumusuporta sa mga bagay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sa pagkakaloob po natin, hindi lamang tayo nagbibigay, kundi may kagalangan ka sa puso na nagkakaloob ka. Kaya kung mapapansin mo ano po, ang daming mga Kristiyano magkakaloob na lang pero malungkot pa. Amen? Minsan magkakaloob na lang, bibilangin niya pa. Tapos, sobra yata itong maibibigay ko.
That is not a cheerful giver na sinasabi po ng Panginoon. Ang cheerful giver, kung ano yung madukot niya, kahit na marami siya nadukot, ibibigay niya yan ang buong kagalakan. Hindi po ba yung dudukot siya, halimbawa pinapakita ko lamang po sa inyo po ito. Dudukot siya halimbawa sa wallet niya, tapos pipilangin niya, at kukunin niya doon yung pinakamaliit na amount, tapos yung pinakamulok pa na bill. At yun ang ibibigay niya. That is not a cheerful giver. Ang tawag po doon is insulting giver to God. Bakit? Kasi parang nakaka-insulto na parang pinamaliit natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ibinigay sa atin ang lahat. Tapos ikaw pipiliin mo yung pinakalatak lamang na maibibigay mo para sa Diyos na ito. So ibig sabihin po nito, hindi tayo natuto kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay po natin. Hello? Kaya nga maraming tao, hindi alam ang halaga talaga ng Diyos sa buhay po nila. Kaya pati ang church sila, hindi nila alam kung gaano kahalaga ang church. Maging ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, hindi nila alam kung gaano kahalaga sa buhay po nila na mayroong tao na ginagamit ang Diyos upang pangaralan ka ng salita ng Diyos. Another thing na tinuro po sa atin ni Paul is to provide for the needs of the preacher. Yan. Magkakanungan po tayo dito. Sino po dito yung nagpo-provide ng pangangailangan ng isang nangangaral ng salita ng Diyos? Hindi ba kung tatanungin po natin sa sarili ko, ano? Wala naman pala akong naitulong kay pastor. Wala pa nga pala ako nang ibibigay sa kanyang mga pangangailangan. Listen, mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ito, sinabi po dito. 1 Corinthians chapter 9, verse 14. Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral na magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Sabi ng iba, bakit gano'n humihingi siya ng bayad sa pangangaral ng salita? Actually, sinabi po ng Biblia po ito, na we must pay those who share the gospel of Christ. Hindi naman po actually bayad yun eh. Kung baga parang appreciation mo yun, dahil na-appreciate mo yung napakagandang bagay. If you really know how to appreciate the words of God. Kasi marami po sa atin, hindi naman po talaga nagpapahalaga sa words of God. Kaya hindi ganun kahalaga sa kanila yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pero, kung alam mo na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa iyo, ganun mo rin bibigyan ng pahalaga yung salita ng Diyos at yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga yung iba, kumbaga parang baliwala sa kanila ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi nila alam yung value po ng mga bagay na yun. Kasi hindi po nila talaga natutunan yung mga bagay na ito na kailangan talagang tulungan, suportahan para hindi mawala itong mga nangangaral ng salita ng Diyos na ito. Amen. Always remember that the one who preaches the gospel ay katulad din po ninyong mga tao. May pangangailangan, kailangan ng supply, kailangan ng deodorant, kailangan ng sabon, kailangan ng shampoo, kailangan ng papaaral sa kanyang mga anak. Pero hindi po natin naiintindihan yung bagay na yun. Parang sinasabi natin na responsibility mo yan, nag-pastor ka, natural nag-preach ka. E paano kung halimbawa, let's say, meron tayo mga pastor, meron tayo mga preacher, pero dumating ang punto sa buhay po nila na nalaglag po sila dahil sa kakulangan sa kanilang mga pangangailangan. Hindi po ba't sisisihin din po natin sila? Nangangaral ng salita ng Diyos, pero mahina pa lang. Nangangaral ng salita ng Diyos, pero wala pa lang pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo, kapatid sa Panginoon, katulad nyo rin kami mga tao na may mga pangangailangan. Kaya nga, kung kayo'y pinapalakas namin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kami din lumalakas kapag nalalaman po namin na kayo po'y natututo sa aming mga ipinapangaral. Hello? At gusto ko po na malaman po ninyo, give and take ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang po tayo nagpunta dito, it is just for us to receive. Marami po kasi sa church na, receive lang ng receive.
Pero hindi sila nag-give. Kaya nga alam niyo yung ganong attitude. It is a special attitude of a Christian. Alam niyo kung bakit naging special? Kasi hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Akala niya, ito po ay isang parang kamalig lang na kukuha lang palagi siya ng bigas. Come on, mga kapatid sa Panginoon. Tayo lahat ay pinagkaisa ng Panginoon para sa isang tungkulin. At ang tungkulin na yan ay maipalaganap po natin ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba kung ano yung ina-address po dito ni Pablo? Pagdating po dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 14, addresses the Corinthian church community and the believers generally, lahat po yan tinutukoy po dito, commanding them to financially support those who preach the gospel. Ang itinuturo po dito, na lahat ng mga believers kailangan suportahan ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pastor, pati po ba ako? Oo. Pati po ba siya? Oo. Lahat po ba kahit bago lamang dito sa church nito? Oo. Dahil believers of Christ tayo, ang sabi po dito, ito po ay in-address sa Corinthian church community and believers generally. So, ibig sabihin, hindi lang sa panahon nila, kundi sa lahat ng mga mananampalataya sa panahon natin. Ano yung kinokomandi Paul dito? Yung pong tayo po mismo ay magkaroon ng tinatawag na suportang pinansyal sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo, kaya kung minsan pinumpulaan namin yung ibang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit kaya ganun yung pastor na yun nagpapautang? Bakit kaya ganun yung pastor na yun nagtatrabaho na ngayon? Bakit kaya ganun yung mga pastor ngayon? Meron na mga negosyo ngayon. And supposed to be, sa Old Testament, kapag inatasan ka bilang tagapangasiwa ng isang templo, kailangan ang bahagi mo lamang po doon sa kaban ng templo. Wala silang other job, wala silang other business. Kundi sila po ay umaasa doon sa kaban ng templo na yun. Paul established this as a directive from Jesus, arguing that ministers have a right to receive their living from their ministry. So nakikinabang po dapat yung mga nagpapagal pagaling sa kanilang mga ministeryo. Just as workers deserve wages, though Paul himself famously waived this right. Kumbaga, parang kay Pablo, pinubayaan niya na lang, ipinaubaya niya. Kasi marami po talaga sa panahon na iyon, marami po talaga hindi rin makaintindi, katulad sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo, nakakaawa naman din si Pablo. Dahil kung tutuusin, siya lang at si Bernabe ang tinutukoy dito na walang karapatang tumigil sa pagtatrabaho. Amen? Amen? At sila lang dalawa ang hindi pa pwedeng magsama. Sabi niya po gano'n, kami ba ni Bernabe lamang ang walang karapatan magsama ng asabang Kristiyano? Kapatid sa Panginoon, hindi po ba parang nakakaawa ang lagay po ni Pablo po dito? At kung ikaw halimbawa yung tinutukoy na tinuturuan ni Pablo, hindi ka ba makukonsensya sa Lord? Lord, ito yung nagpakilala sa amin sa iyo. Tapos hindi namin matulungan. Ito yung nagpakilala sa amin sa iyo. Ito yung nagpalago ng Espiritu namin. Ito yung nag-guide sa amin para makalakad kami sa isang totoong pamumuhay para sa iyo. Pero hindi namin matulungan. Kaya sinabi ni Pablo dito, sabi niya po dito, Paul himself famously waived his right. Parang binaliwala niya na lang ito, pinaubaya niya na lang sa ibang apostol itong mga bagay na ito. Come on, huwag naman po ganon. Why should the preacher be paid? Bakit pa kailangan na bayaran po talaga itong mga nangangaral ng salita ng Diyos? Una, the Bible basis of preacher's pay. Meron pong basihan sa Bible po talaga na ipinakita po dito. At hindi po ito para lamang po sweldohan po natin yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay talagang inaaral po sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga parang nakikita po natin na may basihan po talaga sa Bible. At hindi po ito kumbaga parang hinanga lamang po ng isang church para makakuha lamang po siya ng bayan. Hindi po ganun po yun. Logical questions about the preacher's pay. Ano ba yung kumbaga parang makatwirang katanungan po dito, no? Sabi po doon sa verse 6 na binasa natin, do we not have the right to refrain from work?
Wala pa kaming karapatan tumigil sa aming trabaho. Who goes to war and pays his own way? Sino po ba makikipagdigma? Sino po bang kawal na lalaban at sagot niya lahat ng mga pangangailangan niya? Hindi po ba provided po lahat ng mga sandata, ammunition, at lahat ng kailanganin ng isang sundalo kapag makikipagdigma siya? Who plants a vineyard and can eat the grapes? Sino po nagtatanim po dito ng grapes, ng upas, na hindi makakatikim ng sarili niya tanim? Who beats the blood and can drink the milk? Sino po dito nag-aalaga ng tupa at hindi makakatikim ng gatas nito? Kapatid sa Panginoon, kahit naman ikaw mismo mayroong ang bumirin. Nagtatanim ka ng palay, siyempre kukuha ka rin ng para sa inyo doon. Amen? Walang nagpagal nang hindi niya napakinabangan yung kanyang pinagpagalan. Alam niyo, logic lamang po yun eh. At kung tayo po ay nakakaintindi po ng mga bagay tungkol sa aral ng Panginoon, hindi po magiging issue po sa atin dyan if you want to bless your pastor, a preacher, or the worker of the church of money. Hindi po yung kumbaga parang corruption of the church. Hindi po ito corruption. Kundi ito po ay talagang inaaral at nakita natin na nakasaad po ito sa Biblia. 1 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatan tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa bunga nito? Sino pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Every one of us. Nagtatrabaho ka. Nagtatrabaho ka. You are a professional. Natural lamang makinabang ka doon sa trabaho mo. Nagdinegosyo ka. Natural lamang makinabang ka sa negosyo mong yun. And this is the lesson from the law about the preacher's faith. Ano po ba yung batas po dito para sa pagbabayad po sa isang mangangaral? Ang sabi po dito ni Pablo, verse 9, don't muzzle the ox that treads the corn. Huwag natin pupusalan ang isang baka kung ito po ay gumigiig. Kawawa naman po, ano po? Katulad po ng sinasabi ko po sa inyo kanina. Kung ikaw yung tinuturuan ni Pablo ng mga panahon na yon, hindi ka ba naawa kay Pablo? Lumalagangin po siya kung saan-saan ang nangaral ng salita ng Diyos. Ikaw yung nakinabang doon sa inaral ni Pablo. Tapos nakikita mo din si Pablo na naghihirap sa buhay. Hello? Asan yung konsensya mo doon? Where is the Spirit of Christ Jesus upon you? Kung talagang sumasa iyo yung Espiritu ni Jesus as a believers to Christ Jesus, supposed to be, ikaw yung unang-unang makukumbit at maaawa ka kay Pablo sa ganong kalagayan niya. Alam niyo, kung ako po yung nasa panahon ni Pablo ngayon, baka ako po mismo, suportahan ko po siya kahit na sa lahat ng mga pangangailangan niya. Kung meron po talaga na ganun po talaga na nandun po ako sa pagkakataon na yun. Hindi ko po ito'y sinasabi sapagkat saga ng ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Kundi bilang nangangaral din po ay practice. Pinapractice ko po itong ganitong katuruan at alam niyo po ba kung kanino ko po ito ginagawa? Sa tao na nagturo din sa akin. And until now, pinapractice ko pa rin po yan. At gusto ko rin po na matutunan niyo po itong mga bagay na ito, na magpahalaga po tayo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ano ba yung sabi po dito? Lesson from the law about the preacher's faith. Those who plow expect crop. Lahat ng mga nag-aamaro o nagtatanim ay kailangan pakinabang ng kanilang mga inaani. Those who reap should share in the harvest. Kailangan meron po siya bahagi sa kanyang mga inaani. Temple workers receive part of the offering. Lahat po tayo, alam niyo, mayaman lamang po itong church na ito. Hindi naman po mayaman kung mayroon lamang po talagang kakayanan ito. Even the workers of this church, maging yung mga evangelists ng church na ito, dapat po talaga meron po silang kaukulang allowance na tinatanggap po dito. Kaya lang, alam niyo, ang masama po dito, lahat sino-shoulder po ng church na ito, yung mga babayarin. Kaya paano po natin talaga maibe-bless yung mga naglilingkod po talaga sa Panginoon. And that was the responsibility of every members of the church. You must know that.
Dapat alam mo yan. Kaya nga sabi po ni Pablo, paglaanan niyo yan. Pinaglalaanan niya sa unang araw ng isang linggo, kailangan may nakalaan ka na agad. Alam niyo, karaniwan po sa mga Kristiyano ngayon, di na po pinaglalaanan niya. Kahit katungo, pupunta sila sa church, wala po silang dala-dala para po sa kanilang church. Mali po yun. 1 Corinthians chapter 9, verse 9 to 13, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong pupusanan ang bibig ng baka habang ito'y kumikiig. Mga baka nga ba? Mga baka kaya ang inaalala ng Diyos, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat sapagkat ang mga magsasaka nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil ng mga uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. Nag-aasing kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay pa naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo. Support them. Matutunan po natin yun. Kaya marami po mga church po ngayon hindi pinagpapala ng Diyos kasi nakikita po nila na ang problema po talaga ng mga church po ngayon, problema ng mga miyembro ngayon ay yung pagiging generous nila. Wala yung pagiging generous po nila pagdating sa mga bagay sa ating Panginoong Jesucristo. And supposed to be dapat yun po yung matutunan po natin. Ano po? Hindi lamang po generous tayo pagdating sa mga kapitbahay natin, sa kaibigan natin. Dapat much more generous tayo pagdating po sa church. Dahil ito po yung talagang nangangailangan. Amen? Amen? Sapagkat hindi naman po talaga negosyo ang church eh. Umaasa lamang po ang church sa suporta po ng mga miyembro. Kaya kung halimbawa, ang miyembro ng church na ito ay hindi po talaga matututo ng pagsuporta po nila generously, hindi po magtatagumpay ang church. Kaya nga yan po yung malimit na sinasabi ko po sa inyo, suportahan nyo lahat ng pangangailangan ng church na ito. Huwag ka magre-reklamo dahil kahit kailan si Jesus hindi nagreklamo sa iyo. Kung humingi ka ng kagalingan sa Panginoon, hindi siya nagkaroon ng hinaing, nagreklamo para pagalingin ka. Kung humingi ka ng tulong dahil sa mabigat na problema mo, kailanman hindi siya dumaing sa iyo para tulungan ka. Huwag naman tayo dadaing dahil nasasaktan ang kalooban ng Diyos kapag dumadaing po tayo. Pastor, hindi po talaga namin kaya na makiisa sa suporta ng church po. I tell you, kaya wala pong kakayanan ng isang tao, especially you are a believer already to Christ Jesus, kaya wala kang kakayanan kasi hindi nabuksan ang puso mo kay Kristo. Ang isang tao na marunong magkaloob pagdating sa mga bagay sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin niyan, dakas na ang puso at espiritu niyan para kay Kristo. Tignan mo, bakit sa ibang bagay? Hindi ka natatakot na gumastos, wala kang chromatopobia. Pero pagdating sa church, umaandar yung chromatopobia mo. Hello? Amen? Bakit ganun? Hindi niyo po ba natanong po yun? Sa pagbili ng cellphone, gusto mo yung very expensive na cellphone. Pero sa pagbibigay sa church, yung very cheap lang. Amen? Kaya pagdating ng araw, nasanay ka, pagdating sa church, puro cheap lang yung mga binibigay mo. Pagdating ng araw, you will receive not the reward from heaven, but you will receive chips. Amen? Ang microchips. Bakit? Pinagdakutan mo ang Panginoon eh. Yes, ito po na yan. Walang mayroon po yan. Kaya nga kailangan tayo rin po, turuan po natin sa sarili natin. Verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginagamit ang karapatan ito, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balitang tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Minsan nga nagagalit po mga tao, no? Sabi nila, ba't ganun? Kinalaw ni pastor yung pondo ng church. Ba't ganun? Sa kalangin namin nila, pastor, yung binibigay natin. Come on, basahin niyo po mabuti po ito. Para maintindihan niyo po yun. Para kapag nagbibigay ka ng iyong handog, masaya ka. Hindi yung kumagay para nagbibigay ka, o ito, bibigay ko para sa church to.
Pero tatanungin niya doon sa mga kapatiran, saan niya nagagastos inyo? Baka mamaya ko sa anak nila ilagay yun, ha? Ang laki pa naman ang binigay ko, 55 pesos. Hello? Naintindihan po natin? Amen. Kaya nga dapat magbasa po talaga tayo ng Biblia eh. Alam niyo, marami pa po yung mga bagay na hindi nauunawaan. Maraming Kristiyano po ngayon. Katulad po nung iba na kung saan ang daming mga issue po nila about the church. Pero ang problema, lack of knowledge. Kaya nagkakaroon sila ng problema doon sa mga maraming bagay ngayon because of lack of knowledge. Amen. Amen? Amen. Ayaw ko na po banggitin po sa inyo kung bakit marami po yung mga umaalis po dito. At hindi nila naiintindihan kung bakit po ganoon dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia. Dahil nag-judge naman po sila, kumbaga parang hinahatulan po nila agad yung sitwasyon ng church nang hindi naman sila nag-aaral talaga ng Biblia. Kaya I tell you, bago ka mag-react, bago ka tumaing, bago ka magreklamo, dapat tiyakin mo muna na ganap ang aral na natutunan mo pagdating sa salita ng Diyos. Amen? Para hindi ka magkasala sa Diyos. Amen. Hindi bakit ganito? Bakit mas lalong sumama ang ugali nitong bata na ito? Bakit di sasama ang ugali? Tinatawalan mo nga na maglingkod sa Lord. Amen. Hello? Amen. Alam niyo ako sa totoo lang, hindi ko ginagamit yung pulpito. Kaya lang, gusto kong i-expose sa inyo yung mga maling kaisipan ng mga Kristiyano. You love God. You have God. You know Christ. Pero ayaw mo yung anak mo na naglilingkod sa Panginoon? Mas gusto mo ba yung ibang bagay kaysa sa Lord? Come on. Sino Diyos ang natutuwa nun? Ay, pag-uwi na po natin ito, patawarin po ako ng Panginoon. Nadadala ko po yun sa mga pangalan. Kasi naiinis naman po ako, hindi maintindihan eh. Even alam niyo, nung pinipigilan ako ng magulang ko noon, na sinasabi po ng mga kapatid ko noon, sabi niya, ano ba nakain mo? Bakit? Hindi ka na nagtrabaho. Eh gusto ko magtingin sa Panginoon eh. Alam niyo, tinayo ko po yun. Sabi nila, ang ganda ng mga offer mo. Pinababalikan sa Singapore ng employer mo. Pinababalikan ng trabaho mo doon sa Makati. Ba't ayaw mo? Bakit ka kinamad na? Kasi gusto ko paglingkuran ng Lord eh. Amen. Who can depart me from the love of God? Who can separate me from the love of Jesus? Even Jesus, hindi niya sineparate yung sarili niya para sa atin. Para maligtas tayo. At sino naman ako, natitigilan ko na paglingkuran ng Diyos na ito sa buhay ko? Kahit titilan mo ako ng buhay ngayon, hindi ko talaga bibitiwan ang paglilingkod sa Panginoon. Why? Because the most important things in our life is God, is Jesus. Kasi ang buhay mo kung hindi dahil kay Jesus. Kaya nga kahit na meron kung anong meron ako, ibibigay ko sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. The spiritual sowing should bring material reaping. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi issue po sa atin ang pagkakaloob. Especially sa money po, ano po? 1 Corinthians chapter 9 verse 13. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog sa dambana? Alam niyo, ang tawag po dito is spiritual sowing. Nagtatanim po tayo for us having a big harvest. Pag ikaw nagtatrabaho ka, okay lang ako na ang sweldo. Nag-aaral ka. Nakatapos ka ng pag-aaral mo, tapos ganun lang, wala na. Papayag ganun. Lahat yun, naghahanap po tayo ng harvest po doon. And even in our spiritual sowing, and supposed to be, yes, we have that spiritual reward pagdating ng araw. Pero ang sabi po ni Pablo, hindi ba masama pa naman na makinabang kami sa mga material na pagpapala na tinatanggap ninyo? Kapatid sa Panginoon, kung uunawain natin itong bagay nito, anong pakinabang sa atin ni Jesus? Come on, tatanungin ko kayo. Anong pakinabang sa buhay mo ni Jesus? Wala. Nabubuhay ka, nagtatrabaho ka, gumanda ang buhay mo, masenso ka. Anong pakinabang ni Jesus doon?
Wala. Pero, hindi ka niya pinabayaan. Hindi siya nagreklamo na ibigay sa iyo yung mga bagay na yun. At alam niyo, karaniwan, pag ang tao po talaga madamot, pinagdadamutan din po talaga ng Panginoon. Dahil supposed to be, ang Diyos po talaga ay sagana po talaga sa pagkakaloob. Those who preach the gospel should be paid for it. 1 Corinthians chapter 9, verse 14. Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Amen. To appreciate those who work as in the Spirit, we must make them part of our material blessing. Kung you really appreciate those preacher of the words into you personally. Kaya nga lang, sabi ko nga po, pagka hindi mo alam ang halaga ng salita ng Diyos, bakit mo gagawin ito mga bagay na ito? Kung walang halaga sa iyo ang Diyos sa buhay mo, bakit mo gagawin ito? Kung walang halaga sa iyo ang mga bagay kay Jesucristo, bakit mo gagawin ito mga bagay na ito? Siyempre, susuluhin mo lang lahat ng mga material na bagay na pagpapala sa buhay mo. Bakit ko ibibigay? Pinagpakurang ko ito. Pero, kung mahalaga sa iyo ang Diyos, hindi ba nalalaman mo na ang Diyos mahalaga sa Kanya, kaya anong ginagawa niya? Ibigay niya sa iyo lahat ng maibigan mo. Amen? Huwag kang yung mga bagay na ikasasama mo. Huwag kang yung mga bagay na ikapapahamak mo. Pero humingi ka ng kaligtasan, hindi ba ibinibigay sa iyo ng Lord yan? Amen. Humingi ka ng kagalingan, di ba binibigyan ka ng Lord ng kagalingan? Amen. Humingi ka ng pag-iingat sa mga pamilya mo, sa mga anak mo, hindi ba binibigay ng Lord yan? Amen. No. Bakit tayo? Sabi natin, I have God. I have only one God. I have Jesus, my Savior, personal Savior ko yan. Pero bakit pinagkakaitan namin ng Panginoon? Amen? Kailangan po natin. When we bless those who preach the good news, we also receive, sabi nito, we also will receive the blessing they will receive from God. Alam niyo po ba, na kapag tayo marunong tayo mag-bless ng mga tao, ng mga lingkod na ginagamit sa ating Panginoon, kung ano man yung mga pagpapala na tinanggap niya, pagpapalain din sa inyo. Amen. Mateo 10:42, tandaan ninyo, sino man nagbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Amen. Amen? Amen. Kumisan nga, di ba? Tayo po nga, sinasabi natin, dapat maghihirap ng pastor na ito, kakapakinig sa akin. Minsan, sumpa pa yung binibigay natin. Nakatandaan ko lamang po ng araw, alam mo, nung bago pa lamang po kami dito, kasama ko pa yan si Brother Dave. Alam niya yan. Yan talaga, sila mag-asawa talaga sumusuporta po talaga sa akin yan. Kapag ako bumili ng isang bagay, makikita mo, wala pang isang linggo, meron na rin siya. Oh, di ba? Prudent sa Lord yan. Buhay na patotoo po yan. Hindi tayo sa material na bagay, pero gusto po na malaman po ninyo, napakabuti po talaga ng Panginoon. Amen. At kaya, umigisang nagiging questionable po sa buhay po ng mga miyembro. Bakit sabi po nila, ba't gano'n? Ba't sila nakakabili si pastor? Ang bilis bumili ng sasakyan, ang bilis bumili ng ganito. Meron ganito. Siguro kinukurap niya yung mga kambing sa church. Hindi po ganun po yun. Marapat lamang po sila pagpalain ng Diyos kapag ipinapangaral nila ang mabuting balita ng Diyos. Kaya hindi kayo nagtataka, even na kahit na ang isang lingkod ng Diyos walang trabaho, makikita mo, tinutustusan ng Diyos na lahat ng pangangailangan niya. Ikalawa, the preacher's faith should never affect his preaching. Alam niyo, kung tutuusin nga, affected talaga kami mga preacher eh. Bakit? Kasi kami rin, katulad din po ninyo, may problema kami. Kami rin, may mga babayarin din po kami. Kami rin, meron din po kami mga utang. Kami rin po, meron din po kami kailangan mga bilhin. Amen? Amen. Sino po ba dito yung mga bumibili ng deodorant? Pakita ka sa kamay. O, bumibili rin kami yan. Sino dito bumibili ng sabon? Bumibili rin po kami yan. Amen? So, pare-parehas lamang po tayo. Kaya lang, pansinin niyo po ito. Kami nagpapagal para ipangaral yung salita ng Diyos at kayo yung umaamin ng mga bagay na yun. Pero,
ang masama po dito, kami walang inaani. Amen? Dahil ang ani po namin na sinasabi niyo po at sinasabi po ng Bible ay doon sa buhay na walang hanggan. Not bad. Amen? O, tignan niyo, kuminan kayo. Wala pa kaming karapatan sa mga material na pagpapala niyo upang kami mabahagian bilang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Pagsingaw po ng mga preacher, kami magpapalangin kami sa buhay na walang hanggan. Amen? Pagsingaw kaya ng preacher, kami mga preacher, pagpapalain nyo. O, di ba? Malamiya? Parang ganun lamang po yun. Dahil gusto lamang po talaga natin, magpagal lang na magpagal ang isang pastor, pero tayo mga pinagpapagalan ay walang pagpapagal pagdating sa kanila. Amen. Christ-like. Ang Panginoon Jesus nagpagal na nagpagal para sa mga pangangailangan natin. Especially para sa kaligtasan natin. Kung tutuusin, pwede tayong pabayaan na ng Diyos kasi makasalanan tayo. Pero bakit hindi kami nababayaan ng Lord? Kasi mahal niya tayo. Tatanungin kita ngayon, ibabalik ko, bakit hindi natin ma-share sa Lord yung mga pagpapala natin sa church na ito? Dahil mahal niyo ang Diyos, hindi na tayo makasalita, no? Kasi alam natin na kung mahal mo talaga ang Diyos, hindi mo siya pagkakaitan ng mga bagay na ito. The preacher's faith should never affect his preaching. Sabi po ng 1 Corinthians 9:12 verse 16, kung ang iba ay may ganitong karapatan, lalo na kami. Sabi ni Pablo, no? Kung itong mga ibang apostol, sila Pedro, kami rin, lalo na. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan din paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Tuloy pa po natin. Ngunit hindi ko ginagamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas ibigin ko pa mamatay kaysa mawala sa akin ang mga bagay na ipinagmamalaki ko. Ano yung pinagmamalaki po dito ni Pablo? Yung gantimpala niya sa buhay na walang hanggan. Hindi ngayon nangangaral ako na magandang balita ay maaari na akong magmalaki sapagkat iyan ay tungkulin na iniatang sa akin. So pain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. So, kahit na hindi naman po kami pagpalain, talagang ipapangaral pa rin po namin. And actually, alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, very few people, very few Christian, yung marunong po talagang mag-bless ng isang mangangaral. Very few. Napakakaunti lamang po talaga, less the number of the church, ang marunong po talaga mag-bless ng mga nangangaral na salita. And you know that. Alam niyo yan. Amen? Amen. Alam po natin yan. Dahil tayo po mismo, personally, alam natin sa sarili natin kung talagang blesser ka ba ng isang pastor, blesser ka ba ng isang manggagawa ng Diyos, alam natin sa sarili po natin yan. Kaya nga si Pablo nga po mismo he is a preacher already, pero ano sabi niya ganon? Sa mga bagay na ito, wala siya maipagmamalaki. At ayaw niyang ipagmalaki ang mga bagay na ito. Kaya nga tayo po mismo, to both, no matter what happens, he will not allow anything to affect his preaching of the good news. Hindi pa rin po kami naapektuhan po doon. Kahit na sinasabihan po kami na, sila lang nakikinabang ng ganyan. Pera-pera lang yan, church na yan, hindi po kami nagpapa-apekto doon. And we completely share the good news for you. God and His associates often went without pay. They deserved pay but didn't receive. Ang sabi nito, they deserved pay but didn't receive it. Deserve po ng mga mangangaral, ng mga manggagawa, na sila po ito tumanggap ng kalakip na pagpapala. Pero hindi sila nakakatanggap po talaga. They didn't stop them from preaching, pero hindi sila tumitigil. Alam niyo yung mga workers natin dito, wala po tinatanggap yung mga yan.
Kaya nga, pula po sa kanila ng mga pamilya nila, ano ba napapalaan niyo dyan? Bakit araw-araw kayo dyan? Amen? Wala silang kasabi. Dahil ang sinasabi lang nila, meron kami kaligtasan. That's true. Pero gusto ko po malaman po ninyo, ito po ay isang kamulaan sa mga mananampalataya. Na tayo po ay may kilala mga naglilingkod sa Panginoon, pero hindi tayo maging bahagi ng pangangailangan po nila. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 9 verse 12. Kung ang ibang may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginagamit ang karapatan ito, tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging handang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya nga, kung mapapansin po natin, hindi po tayo kailangan talaga magsasalita ng masama sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Dahil alam naman na po natin na hindi naman po talaga lahat ng mga believers of Christ marunong magpala ng lingkod ng Diyos. Amen. They let nothing hinder the gospel. Wealthy donors were not favored. Tignan niyo po ha, kahit na yung mga mayayaman po na nagkakaloob sa church, sana meron tayong gano'n, ano? Pero, we praise God, we thank God dahil kahit pa paano, nabe-bless pa rin ito church natin. Pero hindi po sila tumatanggap ng favor po doon. Sermon subject were not affected, even yung aming pag-sermon, di ba? Kumisan, di ba? Okay, supporter ka nga ng church, nagbibigay ka nga ng church, pero hindi po kami dapat na mapigilan sa aming pangangaral dahil lamang para i-please lamang yung mga sumusuporta sa church na yun. The gospel was not compromised. Hindi po kino-compromise to. Kung kailangan ipahayag po ito, pinapahayag po namin ito at walang makakapigil po sa amin. Kahit na magbigay ka pa ng napakalaking halaga po sa church na ito, kung kailangan na daanan yung kasalanan mo, dadaanan natin yung kasalanan mo because that was the true gospel of Christ. They or no way, they preach the gospel. Na kahit may bayad o walang bayad, papahayag pa rin po talaga ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. God will must be carried out regardless of way. Kailangan po natuparin po namin talaga ang mga bagay na ito. Money must not influence the preacher. Kung nandiyan siya. Kung wala siya. Kasi natutunan po namin na kami po'y magutom, natutunan namin na mabusog. Katulad nga po ng sinasabi po ni Pablo. Natutunan po namin na maghirap, natutunan po namin na managana. Natutunan po namin na kami po ay tuyain at natutunan din po namin na kami po ay purihin. God's provide for His servant sapagkat mayroong Diyos na nagpo-provide ng lahat ng mga bagay na ito. And last number 3, the preacher's pay is on its way. Dahil alam po namin na paparating po palagi sa amin yung bayad na tatanggapin po namin. At yan po ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians 9 verse 17 to 19, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasang kabayaran, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang magandang balita, at ang hindi paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Alam niyo, ang nakakatuwa pa nga kay Pablo, na kahit hindi siya makareceive ng pagpapala, alam niyo po ba, lumalakas yung pag-asa niya na gagantimpalaan siya ng pagpapala doon sa buhay na walang hanggan. Verse 19, malaya ako at di alipin ni man, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na mas marami sa Panginoon. Tignan niyo po ito, ang kaligayahan na po ng mga mangangaral na tayo po lahat ay maturuan. Lagi sacrificing his right to preach the gospel freely and becoming a servant to all to maximize conversion. Yun lamang po yung mga ni Pablo po dito. Kumbaga yung para isakripisyo niya yung sarili niya para lamang po maraming maligtas. Amen. Kami, maraming mga pastor, hindi lamang po ako, maraming mga pastor na talaga nagtitiis po sa ganong kalagayan po nila. Na hindi nyo lamang po alam kung ano yung mga pangangailangan po namin bilang mga pastor. Dahil hindi naman po kami dumadaing po talaga sa inyo ng personal eh. Hindi naman ako sa inyo nanghihingi ng pambilin sabon, ng panglaban ng aking mga damit. Hindi ako nanghihingi sa inyo ng pang-maintenance. Hindi ako nanghihingi po sa inyo ng mga bagay-bagay na kailangan ng pamilya ko. Dahil tinitiis po namin yan. We sacrifice all these things very gladly.
Natutuwa kami basta nandyan lamang po kayo. Kaya lang, ang pinakamasakit po dito, yung hindi na po nakatulong sa church, sila pa po yung may karapatan po na magalit pa at magtampo at iwanan ng church. Gusto ko po na malaman niyo po yung mga bagay na yun. Karaniwan, alam niyo po, kung sino pa yung mga tao na walang puso. Hindi ko ba sinabi na wala po may puso po? Lahat naman po tayo may puso tayo. Kaya lang iba-iba lang ang tipong po nito. Kung sino pa yung talagang sabihin po natin na hindi ganun ka-generous pagdating po sa mga bagay, pagsuporta sa church, sila pa po yung maraming sinasabi. Sila pa po yung maraming parang daig. Sila pa po yung mabilis magtampo at umalis at iwanan ang kanilang church. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Hindi po ba nakakalungkot? Yung pong pinagpagalan mo sa mahabang panahon, 15 years mo pinagpagalan, tinuruan, inilayo mo sila sa mga gawaing masama. Pagkatapos, bigla ka lamang iiwanan at ipagpapalit ka nila sa ibang church. Na hindi naman sila pinagpagalan. Hindi ko sinabing masama na lumipat ka sa ibang church, pero dapat you will honor, give him double honor. Yung taong nagpagal sa iyo, yung taong nagturo sa iyo, yung taong nagtyaga sa iyo sa mahabang panahon. Hindi mo ba yung kapag napagalitan ka lang, nagtakpo ka lang, iniwanan mo na agad siya? Hello? It isn't gratitude spirit at kailanman hindi ka maayos sa ganong kalagayan mo kahit lumipat ka pa ng church. It will not honor and consider to you by God. Bakit? Kasi hindi mo na intindihan yung sakripisyo. They had gladly sacrificing their rights para lamang alagaan ka. Tiniis niya yung pamilya niya. Tiniis niya yung mga pangailangan niya para lamang mapalago ka sa Espiritu at mapanatili ka sa Panginoon. And then, ganun ang ibabayad po natin sa mga preacher. Hindi po ba dapat yung pagpapala na tinatanggap mo, hindi yung sama ng loob ang ibabayad mo sa Kanya? Hindi yung galing mo, hindi yung pagkakampo mo, hindi yung mga tula mo, hindi yung pagkakritics mo, ang ibabayad mo sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. But anyway, we knows that the rewards await for the faithful preachers of the gospel. Alam namin, may naghihintay po sa amin na kahit ang sakit, nasaktan kayo kasi dinisiplina kayo, lumayas kayo sa church. Pero ang hindi nyo alam, yung ginawa nyo yun sa isang lingkod ng Diyos na nangaral para ikaw ay tumatag, tumibay, makakilala ng todo sa Panginoon, hindi nyo alam kung gano'ng kasakit sa Kanya yun. Amen? Minsan nagmamalaki tayo, lilipat na lang ako ng church. Okay lang sa iyo yun. Kasi nga hindi mo natutunan yung puso talaga ni Kristo Jesus na nagsakripisyo, nagbigay ng kanyang buhay para lamang maligtas ka. Even if there is no pain here, God will reward His servant. Pagpapalain pa rin po kami ng Panginoon. Kahit iwanan nyo kami, kahit iwanan nyo lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, pagpapalain at pagpapalain pa rin kami ng Panginoon Yesu Kristo. And you must be a part of that reward of the church. Dapat naman intindihan po natin. Ang sabi nga, yung gantimpalang nakalaan para sa isang lingkod ay tatanggapin ng isang nagpapala. O kami mismo ay tatanggap po kami nung reward na nararapat sa amin bilang mga lingkod ng Diyos. Kasama ka dahil sa ikaw ang isa sa mga nagpapala sa mga lingkod ng Diyos, kasama ka na pagpapalain ng Panginoon. Amen. 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 Akala mo baliwala lang yung mga bagay na ibinibigay mo sa lingkod ng Diyos. I tell you one thing, nagtatanim ka para pagdating ng araw, pinagpala at nireward ng Panginoon itong mga lingkod ng Diyos kasama na ikaw mismo na sumusuporta sa Kanya at bumabakap sa laban niya at sa sakripisyo niya, kasama kang natanggap ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 1 verse 12,
Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siya malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Listen, ito po yung bagay na gusto ko po na maintindihan po ninyo bilang miyembro ng church na ito. Nakakatawa. Naiwanan mo yung pastor mo. Pero pagdating ng araw, yung huling halakhak nasa mga lingkod ng Diyos. Ang hindi natin maintindihan po dito, iniwanan mo yung tagapagturo mo, iniwanan mo yung lingkod na ginamit sa iyo ng Panginoon, maaaring sasabihin mo, nakaganti na rin ako sa iyo. Pero gusto kong malaman mo, yung ginawa mong pagganti na yun, sinabi ng Biblia, it will bounce back into you pagdating ng araw. Yung lingkod na yun na ginantihan mo, natin rewarded ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian. But the payment of that curse will be bounced back to you pagdating ng araw. Akala natin nakalusot tayo. Akala natin dahil sa galit po natin sa lingkod ng Diyos, iniwan natin sila, pinaniwala natin yung pagtuturo nila sa atin. I tell you, tignan mo kung ano yung bagay na babalik sa iyo pagdating ng araw dahil sa ginawa mong yun na pagpapahirap at pagpapasama ng kalooban ng isang lingkod na ginagamit sa iyo. God's plans call for His servants to be paid. If not paid, He will reward them. Sustenance now, somehow, and rewards to come. Darating at darating pa rin yung Diyos pa rin ang magsustain ng lahat ng bagay sa buhay ng mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Paul anticipate the rewards. Ganun po dapat tayo. Na laging nakaasa po si Pablo sa mga darating na pagpapala sa kanyang gantimpala ng Panginoon. At ano ito tatanggapin niya ito, the crown of rejoicing. 1 Thessalonica chapter 2 verse 19. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesus pagparito niya? Ikaw na tapat sa tagapagturo sa iyo. Kayo na tapat sa mga tagapagturo sa iyo. Kayo yung tinatawag na crown of rejoicing. Amen? Amen. Ikaw na tapat ka sa lingkod ng Diyos na ginagamit sa iyo. Ikaw na nagpahalaga sa damdamin ng mga tagapagturo ng ating Panginoong Jesucristo para sa church na ito. Ikaw yung crown of rejoicing na tinatawag ni Pablo dito sa tinuturo sa atin. Kapag ikaw pinahalagahan mo yung pagtuturo sa inang pastor, hindi mo ba alam, ikaw yung crown of rejoicing niya? Nagantimpala niya pagdating sa Panginoong Jesucristo. Kung ilan kayo na naging tapat dito sa church na ito, kung ilan kayo sa mga nag-a-appreciate ng pagtuturo ni Pablo, yun din po yung kagalakan na tatanggapin yung corona pagdating ng araw sa harapan ng Panginoon. Amen. Isa ka lang sa nagalit sa mga lingkod ng Diyos. Isa ka lang sa mga sumumpat kay Pablo. Isa ka lang sa mga umusig kay Pablo. Pero, marami ang nagpapasalamat kay Pablo. Marami ang nagpapasalamat kay Jesucristo. Marami ang mga tumatanaw ng kaligtasan na ibinigay sa kanila ni Kristo. And I tell you, that was the crown of rejoicing pagdating ng araw. Hindi lamang yung nagturo sa iyo, yung mayroong kaganakang koronang tatanggapin, kundi ikaw mismo na nagtulot sa kanya ng kaganakan ay tatanggap ng kaganakan ng korona. Ikaw mismo na laging nagpapasaya sa pastor mo. Ikaw mismo na laging nagpapaunlad ng church mo. Ikaw mismo na nagbibigay palagi ng pag-asa sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ikaw mismo ay tatanggap ng pag-asa pagdating ng araw sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. And what comes next? The crown that you will receive. Ikalawang crown na tatanggapin ng isang katulad mo na tapat sa mga tao naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo is the crown of righteousness. You cannot enter the kingdom of heaven without this righteousness. Sapagkat ang lahat ng mga naghihintay sa pagbabalik at bago marap kay Kristo ay nagbibihis ng matuwid na bihis. Amen. Amen. Kaya gusto kong malaman mo yung katapatan mo sa mga tagapagturo ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yan yung maglalagay
matuwid ka sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Timothy chapter 4 verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpupulong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, listen, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananalig sa kanyang pagbabalik. Sino yun? Ikaw na nananatiling tapat. Ikaw na laging nagpapakatuwid. Ikaw na laging tumatanggap ng mga pangaral, ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. If you are open to receive the words of Jesus, the gospel, you will receive the crown of righteousness. Hindi mo ba alam kapag bukas ang puso mo sa pagtanggap ng mga salita mula kay Kristo, sa mga aral ni Jesucristo, sa pamamagitan ng mga nangangaral na salita ng Diyos, you will receive the crown of righteousness. Huwag reject na reject. Huwag lagi tayong nagagalit sa mga pangaral at disiplina. Tanggapin natin ang maluwag sa puso natin ang mga bagay na ito, sapagkat ang kabayarang tatanggapin ng isang nangangaral ng salita ng Diyos ay tatanggapin din ng mga kapat na tumatanggap ng matuwid na buhay mula kay Kristo. Kaya nga sabi sa atin ang magkatipan ang tatanggapin dahil sa ito ay lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw na nagbigay sa Kanya ng pagpapala na ito ay tatanggap ng katulad ng Kanyang gantimpala. Kapatid sa Panginoon, mula sa oras na ito, pahalagahan mo ang church mo. Pahalagahan mo ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang mga manggagawa ng church na ito. Especially, pahalagahan mo ang nagpapagal sa iyong kaluluwa. Yung walang sawa na tuturo sa iyo. Pahalagahan mo yan, i-bless mo yan. Walang halaga ang pera kahit pagpalain mo yan. Ang mahalaga doon, binigyan mo siya ng kagalakan sa puso. Hindi kagalakan ng isang pastor na i-bless mo siya ng pera, gaano man kalaki yan. Kundi ang pagpapala, ang kagalakan ng isang pastor ay yung na-appreciate mo yung kanyang pagtuturo sa iyo. Amen? Amen? Kaya po nagsasabi na appreciate naman po namin yung pagtuturo. If you really appreciate it, you will become a backup to your pastor. Hindi mo siya mababayaan. Sa lahat ng mga pangangailangan niya, hindi mo siya mababayaan. Sa lahat ng laban niya, magiging laban mo rin. Sa lahat ng kanyang paglakad, sa lahat ng kanyang journey into Christ Jesus, journey mo rin dapat yan. Hindi siya mag-isa lumalakad. Hindi siya mag-isa na lumalaban. Kundi dapat kaisa kanya doon. Ang laban ng pastor, laban mo dapat. Hindi ba kapag mayroon tumuliksa sa pastor, kaisa ka pa rin noong tumuliksa sa pastor. Kawawa ka pagdating ng araw. Magbabayad ka sa Panginoon pagdating ng araw. Sapagkat ang sabi ng Lord, touch not my anointed one. Huwag mo bibigyan ng sama ng loob ang mga nagpapagal para sa mga kaluluwa. Sapagkat sa Diyos ka mananagot. Hindi man gumagantay ang lingkod ng Diyos, pero mayroon gagantay para sa kanila. Ang sabi niya, your battle is my battle. Wala kang gagawin. Ako ang magtatanggol sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo. One thing, I want you to know this. Gusto ko na matutunan mo. Kapag may kumakalaban sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, kapag may kumakalaban sa church, kapag may kumakalaban sa mga pastor, sa mga workers ng church, dapat huwag kang makikiisa sa mga kumakalaban, kundi dapat kaisa ka ng mga naglilingkod kay Jesucristo. Alam mo kung sino ang sinasaktan mo doon? Kapag kinakalaban mo ang church mo, kapag kinakalaban mo yung mga naglilingkod sa Panginoon, alam mo ba kung sino kinakalaban mo? Si Jesus. Sapagkat nadala nila yung Espiritu at presensya ng kaluwalhatian ni Jesucristo. Hindi mga aral ng
salita ng Diyos to. Hindi mangangaral yan at magtsatsaga, magtitiis sa kawalan para ipangaral ang salita ng Diyos kung wala ang Espiritu ni Jesucristo sa buhay nila. Kahit nasasaktan sila, tinitiis nila yun. Kahit iniiwanan sila, kahit ipinagpapalit sila sa ibang pastor, sa ibang church. Oo, nasasaktan sila. Pero gusto kong malaman mo, unang-unang sinasaktan mo, hindi sila, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras na ito, kapatid sa Panginoon, matutunan mo ang totoong aral ng pagbibigay at pagpapala pagdating sa mga bagay sa Panginoong Jesucristo. Money is not matter. Kaya lang nagiging money matter ng isang church dahil sa mga pusong sarado, sa mga espiritong patay, at sa mga isip na mabuburoy at hindi marunong umunawa sa salita ng Diyos. Ang bagay na mahalaga sa buhay ng tao, nakahalaga pa kayo sa aking Kristo. Ikaw tatanungin kita. Nabigyan mo na ba ng kaganapan ang mga nangangaral sa iyo ng salita ng Diyos? Ipinanalangin mo na ba siya kapag siya may karamdaman? Ipinag-ayuno mo na ba yung pastor mo na nasasaktan ng kalooban na pinaghihinaan dahil sa mga masasakit na paratang? Tatanungin kita. Pagpagalan mo na ba yung pastor mo? Pinakain mo na ba siya ng pinagpagalan mo? Kapatid, kung wala pa sa puso mo itong mga bagay na ito, matutunan mo munang kilalanin si Jesucristo sa buhay mo bago mo magawa itong mga bagay na ito. Hatiyakin na tumayo sa oras na ito. Pagtilayan mo itong mga bagay na ito. Hindi nakakapanghinayang ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay susuklian sa iyo ng espiritual na gantimpala pagdating ng araw sa buhay ng walang hanggan. Kaya sa oras na ito, kapatid, buksan mo yung espiritu mo. Patuloyin mo si Jesucristo sa puso mo. Tanggapin mo siya. Huwag mo pahintulutan na malagyan ka na sumpa pagdating ng araw. Dahil lamang sa pagkaban mo sa mga bagay na tinuturo sa iyo ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Jesus, aking kaagapan. Ihinig ko sa oras na ito, Panginoon. Natakbuhin mo itong mga tao na ito, Lord. Nagsusumpong ako sa iyo, Panginoon, in behalf of this church. In behalf of this church, Lord. Isinusumpong ko sa iyo, Panginoon, itong mga tao na ito, Lord. Na hindi marunong magpasalamat sa iyo. Na sa kabila ng ibinadala ko sa kanilang mga lingkod, Lord, hindi nila pinahalagahan. Sinaktan pa nila ang kalooban. Lord, umiiyak ako sa iyong banal na harapan. Alam mo, Panginoon, yung sakit na itinutulog, Panginoon, na matapos mo silang pagpagalan. Minsan na maging blessing sila, Lord. Sila pa yung nagiging kaaway. Matagal mong tinuruan. Matagal mong inalalayan. Alam ko, Panginoon, wala kaming karapatan na tumayo sa mga bagay na ito, Lord. Nagsusumbong ko sa iyo bilang anak mo, Panginoon. Isinusumbong ko sa iyo, Panginoon, ang mga tao ito. Na pagkatapos mong ipanalangin, upang ingatan sila, maligtas sila, at matutunan
matuto sila sa mga bagay patungkol sa iyo. Sila pa yung mananakit pagkalooban mo. Alam ko, nadarama mo, Panginoon, ang mga ganitong klase. Sapagkat sa iyo mismo, Panginoon, ginawa nila ang mga bagay dito, Lord. Ipinapaubaya mo, Panginoon, sa iyo, o mga tao na ito, Lord, na nagmamalaki sa iyo. Kilala mo sila, Panginoon. Kilala mo kung paano namin sila tinanggap sa church nito, Lord, para ilapit sa iyo. Kilala mo, Panginoon, kung paano namin sila in-encourage para na makakilala sa iyo. Alam ko, Panginoon, hindi po kami perfecto mga apostol. Alam ko, marami rin po kami mga pagkakamali, Lord. Tuhay, tanggap po namin, Panginoon, ang mga bagay na pagkakamali namin, Lord. At ipinagpapakumbaba po namin sa iyong banal na harapan ng mga bagay na ito, Lord. Sapagkat wala naman po talaga kami maipagmamalaki sa iyong banal na harapan. Kami po ay nagkasala at nagkulang. Kaya kami narito ngayon, Panginoon, upang makabawi man lamang po kami, Panginoon, at magpagpasalamat sa iyo. Panginoon, pinapaubaya mo sa iyo, Lord, ang lahat ng mga kumakalaban, Panginoon, sa iyong lingkod, sa church ito, at maging sa mga magagawa mo sa church ito, Lord. Hinihingi ko ang pagtatanggol mo, Panginoon, gaya ng pinangako mo, Lord. Sabi mo, wala kaming gagawin. Ipagtatanggol mo kami. Sabi mo, Lord, we still know that I am God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa pagkatalam namin, Panginoon, matagumpay ng Diyos. Matuwid ka po umanon. At alam ko, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ang gagawin mo, Panginoon. Ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan, kahit pa nasusugatan, isang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran, nahihirapan pa, kahit pa nasusugatan, isang kapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito.
Anong maranasin ko, basta't ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Maraming salamat, Panginoon. Pagkatalab namin, Lord, kasama mo kami palagi. Sa lahat ng labanan, Ikaw ang aming Diyos na kasama namin, Lord. Patnubay mo, Panginoon, kalakasan at tagumpay ay namin nangunguna sa aming mga buhay, O God. Panginoon, maraming salamat sa church na ito, Lord. Salamat sa pagtitiwala mo sa bawat isa sa amin. Bilang mga manggagawa ng church na ito, Lord, salamat sa iyo, O God. Pinadala mo sa amin, Panginoon, ang bawat manggagawa, kapatiran, na patuloy, Panginoon, na sumusuporta at nagtatapat palagi sa iyo, Panginoon, bilang kaisa sa templong ito, Lord. Maraming salamat po, O God. Salamat, Panginoon, at sa mga taong tapat, Panginoon, sa church na ito, Lord. Ihihimik ko sa iyo sa oras na ito, Lord. Ano ba yung kanilang mga panalangin, Panginoon, pagpalain mo, siksik din at higit pa, Panginoon, ng pagpapala na apaw sa kanilang mga buhay, O God. Pakita mo sa kanila, Panginoon, na Ikaw yung Diyos masigit na magpapala sa aming mga buhay, Lord. Hindi lamang, Panginoon, sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na walang hanggan, O God. Salamat sa mga buhay ng tao na ito na pinadala mo, Panginoon, upang sumuporta, Panginoon, upang bumakap, Panginoon, at upang magpagal at kaisa sa mga sakripisyo, Panginoon. Pagpalain mo po sila, Panginoon, na higit pa sa kanilang mga ipinapanalangin sa iyo, Lord. Ingatan mo po sila, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, na anumang mga pagsubok, Panginoon, na dumating sa buhay ng bawat isa, Lord, hayaan mo ikaw yung Diyos, Panginoon, na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan upang mapagtagumpayan na lahat ng ito, God. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Ingatan mo po palagi ang bawat isa, Lord. At maluwalhati kami, Panginoon, na makauwi sa aming mga tahanan. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga sasakyan. Ingatan mo po, Panginoon, ang aming mga kabuhayan, O God. Ingatan mo po, Panginoon, ano man yung mga bagay, Panginoon, na pagpapala mo sa aming buhay, O God. Lord, na hindi maagaw ng kaaway, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord. At hayaan mo, Panginoon, na sumagana sa Espiritu, Panginoon, ang iyong mga anak, na tapat na naglilingkod at nagsasakripisyo, na kahit na walang natanggap, Panginoon, sa buhay na ito, Lord, alam namin na may tatanggapin kami, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, O Lord. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ang church na ito sa lahat ng pangangailangan, pinansyal, pisikal at spiritual, Panginoon, at sa mga material na pagpapala, Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi kami magkulang sa mga biyayang ito mula sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat sa pagpapala. Salamat sa biyaya ng Espiritu mo. Salamat sa kalakasan. Salamat sa iyong presensya. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan karangalan sa tanging pangalan mo po lamang in Jesus' name. Amen and amen.